ganitong mga klaseng krimen. Sa Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Tricia, magandang umaga po, ma'am. Good morning, Sir Ricky. Good morning. Opo, salamat sa inyong panahon ngayong umagang ito. Attorney, paano nyo pinagninilay-nilayan itong latest na itong shooting incident sa Tacloban? Talagang ang reaction namin dito, on behalf of my office, talagang lahat kami nalungkot, nabagabag, at syempre nakikiramay tayo dun sa mga nadamay dito, yung mga namatayan, nakikisimpatiya din tayo doon sa mga nasugatan at lahat ng nadamay dito, yung nakakita na na-trauma, lahat po yun. Malungkot po talaga yung nangyari. Napaka-unusual nito sa Pilipinas na nagkakaroon tayo ng school shooting. Ayun nga po eh. So ito bang latest na ito? Anong senyales nito sa inyo? Do we have to go back and maybe do some amendments na talaga dito sa RA 9344? Ano inyong pagninilay dito? Yung parati ko nga sinasabi ay kasi part of the solution is knowing the right problem. Dapat yung tingnan natin dito yung drivers of violence. Yan. Bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari? Bakit ginawa yun ng mga bata? Yes. At usually base naman sa Ricky, sa pag-aaral namin, ang talagang nagpupush sa mga bata na gawin yung mga ginagawa nilang ganito ay hindi lang iisang bagay eh. Actually, marami siya. Halimbawa, yung yung komunidad na pinanggagalingan nila, yung pamilya na pinanggagalingan nila, yung exposure nila sa violence. Dito mukhang ang isa sa mga naging causes niya, pero hindi lang naman yun ay yata sila, victim sila ng bullying. So titingnan din natin yung mental health. So marami tayong dapat tinitingnan dito. At kung na-expose din po sila sa violence, kasi yan din yung isang common factor ng mga bata na nagba-violate ng rights ng ibang bata ay na-experience po muna nila yon. Yeah. Attorney, nagmamasid kayo sa mga footage, sa mga news reports. Are you convinced na, of course, bullying is there. Lagi ko sinasabi. Of course, for so long naman sa mga datos na yan, talagang isa sa malaking problema ng edukasyon natin ang bullying. But in fact po, top tayo sa buong mundo. Exactly, di ba ma'am? So in this particular case, given itong mga circumstances, kumbinsido ka bang bullying yung major force dito? Hindi, ayoko naman i-preempt investigation. Pero, sa tingin ko maraming dahilan kung bakit sila nagkaganon. Kasi marami namang batang nabubuli pero yung reaction hindi ganito kalala. Right. Titingnan natin bakit ganon yung reaction nila at bakit sila naka-access ng baril. So isa din yon. So marami siyang dapat tingnan. Mental health din dapat nating tingnan. Dapat tanungin natin yung mga eksperto doon kasi talagang grabe yung naging reaction nila dito. And then yung nakapag-post pa sa social media before yung... nag-post pa. So makikita mo doon na parang sanay, hindi ko naman sinasabing sanay na humawak ng baril, pero hindi yun yung unang pagkakataon na humawak sila ng baril. At saka po yung isa din, yung 40 bullets ang pinakawala nila. At initially parang in random, yun yung nakita yung cases po kasi 40 bullets. So parang tama ka doon, attorney, hindi first time, no? Maybe they were training before this at ang bata pa nito, no? So anong tingin niyo dito? Well, at least doon po sabi niyo nga ang ganda ng binanggit niyo kasi sociological siya it's more than legal perspective lang eh. Pero sa mga datos ba pag-aaral po ninyo yung 15-year-old dapat na bang ibaba yun for criminal responsibility? Yung kasi yung ang tinitingnan pa rin natin ngayon yung yung mga datos natin. Hindi actually na ito kasi na news ito dahil napaka-unusual niya na crime. Hindi naman ito araw-araw nangyayari. Pero pag tiningnan mo yung report ng police, tiningnan namin yung buong 10 years, actually bumababa talaga yung krimen na kung saan sangkot yung mga bata. 10 years po kasi yung tiningnan namin from 2016 to 2025 dahil yun na yung pinaka-recent na data. Nag-start tayo mga 20 plus thousand yung nire-report sa isang taon. Ngayon, nakaabot last year, 2025, 5,000 lang yun na nakaabot ng 8,000. Siyempre ayaw nating anuhin yan yung sabihin natin, ay, konti na lang, so wala na, ganun. Pero makikita mo yung trend na pababa siya.
Oo. Kaya lang, meron pa rin nangyayari na talagang mga serious offense talaga, heinous tulad ng nangyari ngayon. So, Ayun. dapat tinututukan yun at titingnan natin kung paano natin i-handle yun. Attorney, napaka-importante nitong binanggit mong ito ha. Kasi ngayon, lulutang po ulit kasi ang debating yan eh. I think it's Senator Robin Padilla, di ba? Who is pushing na maibaba sa 10-year-old ang criminal liability. And yung iba naman nga nagsasabi, yung implementation lang ng batas ang kailangan nating paigtingin dito. So dito sa datos po ninyo, ang sinasabi sa datos ninyo, talagang with this law Bumababa po din, siya. pababa talaga. At itong incident, Bumababa po siya. itong incidenting ito, extraordinary case naman ito. Oo, yun yung nakikita namin. Oo, pero siyempre hindi natin yan sasabihin na ay isa lang, Yes, walang gano'n oo. eh. Kasi Of course. hindi okay sabihin yun. Oo, tama. So, Sige po. So, sige, go ahead, attorney. Kung meron tayong mga pagsisiyasat na ginagawa or pagtingin at titingnan natin din na ina-assess natin yung batas, wala namang problema doon kasi dapat naman talaga tinitingnan din natin at ini-evaluate kung nagiging effective siya. So open tayo doon sa debating ganun. Alright, sige attorney, maraming salamat po sa inyong panahon. I will keep in touch. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile